Ito po ay babala sa lahat ng mga tao. Mahalagang malaman. Babala po. Ano yung topic natin ngayon? Ang topic natin ay ganito pala ang mangyayari sa mga taong hindi nagkukumpisal hanggang mamatay. Car back, sauce in hand. Ulitin ko po ha. Hindi po ako ang magsasagot nito, kundi ang simbahan at ang Biblia. Ganito pala ang mangyayari sa mga hindi nangungumpisal. Ang problema nito, sino pong nangungumpisal? Kahit sa mga Katoliko po ngayon, billion of Catholics, ilang percent lang ang nangungumpisal, ni wala pa yata 1% eh. Ano nga ba mangyayari? Kasasapitan, napakarami ngayong namatay. Hindi sila nangumpisal. Nagkamatayan na. Nandiyan na nga yung kumpisal, ayaw mangumpisal, direct to God daw, lalo na po ibang sekta. Kung ibang sekta ka man ngayon, makinig ka kung gaano kahalaga ang confession. Hindi po ako nagsabi nito, tandaan po natin, hindi po galing sa bibig ko, galing mismo kay Jesus at sa simbahang itinayo niya. Amen. So, ganito po yan. Ayan ha, ito na po yung paliwanag dyan. Please listen, napakahalaga nito sa kaligtasan mo at kaligtasan ng ating buong pamilya, kapatid. Napakahalaga po nito. Sa umpisa pa lang, sino ba nagsabi ng kumpisal na yan? Sino ba sino ba nagsabi magsisi muna ba? Magsisi kundi mapahamak ka. Pagsisisi, ano ba yung gagawin sa kumpisal? Pagsisisi, tama po ba? Sabi nila, direct to God. Sige nga, tingnan natin, direct to God lang ba? Una, anong gagawin mo para hindi ka mapahamak? Biblia po ang sasagot ha. Lucas chapter 13 verse 5. Si Jesus mismo nagsabi po nito ha. Hindi po ako. Yung iba binabalo, ay, mahal ako ng Diyos. Pag namatay ako, sa langit na ako. May marami ba ang kilalang ganyan? Mga namatay yung mga magulang, sabi nasa langit na daw. Happy birthday in heaven. But sino po nagsabing nasa heaven siya? Amen? Sino nagsabing nasa heaven siya? Only God knows and only Jesus knows kung sinong mapupunta sa heaven. So, we cannot say, nasa heaven ang mother ko. No, we cannot say that. Hindi po tayo Diyos para maghusga. Amen? Hindi mo pwede sabihin nasa langit ang nanay o tatay na matay. Hindi po pwede. Huwag niyo po sasabihin yun because we cannot judge. Only God can judge. Si Jesus. Si Jesus po nagsabi. Mahalaga ba magsisi? Lalo na bago mamatay. Sabi ni Jesus dito, sabi po niya, ngunit sinasabi ko, 13:4, Lucas chapter 13 verse 5 po. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang salita ng Diyos. Sino po nagsabi rito? Si Jesus. Hindi po ako. Magsisi, kundi mapahamak ka, sa lupa pa lang, mapapahamak ka na, lalo na po sa kabilang buhay. Eto na mga ngayon. O Brad, sige, magsisi, sabi ng mga tao, sa mga ibang sekta, magsisi na lang, direct to God. May binanggit ba siya rito, magsisi kayong direct to God? Huwag kayong magkumpisal? Wala po siyang binanggit. Saan naman pupunta yung kumpisal, Brad? Yung confess your sin to the Lord na may proseso ba? Yes. Si Jesus mismo bilang tao, tandaan po natin, siya mismo ay nagpatawad. Amen? Siya mismo bilang tao, ano sabi niya? Kaya siya pinako sa krus eh. Marcos chapter 2 verse 7. Tingnan natin ha, proseso po ito mga kapatid. I-share niyo po ito gaano kahalagang kumpisal sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Okay? Biblia po mismo tayo ha. Ano sabi rito? Ang sabi sa Marcos 2:5-7, Marcos 2, ito yung ginawa muna. Si Jesus muna po nagsabi ha, o New Testament tayo. Ano sabi ni Jesus dito? Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Si Jesus po mismo nagpatawad dito. Ha? Dito alam nila hindi siya Diyos eh. Bilang tao. Bagamat Diyos siya, nagpatawad siya. Nagalit nga yung mga Pariseo. Ano sabi rito? May nakaupo noong mga eskriba na nasa loob
nagsaloob ng ganito? Bakit nagsasalita ng ganito ang isang tao? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Ang salita ng Diyos. So, kinwestiyon agad si Jesus. Bakit ka? Tao ka lang. Yun. Andito po ang pagpapatawad. Tao po ha. Walang sinabi si Jesus dito sa paralitiko, oy paralitiko, pagsisihan mong kasalanan mo, dumiretso ka sa Diyos. Amen? Ayan, dito pa lang may proseso na ang pagpapatawad. Mga kapatid, may proseso po. Mga ibang sekta, may proseso from God itself, from Jesus. Siya mismo nagpatawad, hindi niya sinabing direct to God. Ano? Itong kapangyarihan niya na ito, binigay ba niya nung umakyat sa langit? Binigay ba niya sa mga apostoles niya? Dito magkakabukuhan lahat po. Kung ibang sekta ka, makinig ka. Mayroon bang binigyan ng authority niya magpatawad bilang tao at bilang Diyos? Nung umakyat sa langit, binigay niya yung authority para magpatawad? Tao po ito ha. John chapter 1 chapter 20 verse 23. Ito hindi nalalaman ng maraming sekta po, no? Eh sabi ko nga napakahalaga ng theology at catechism study natin para maging proper ang interpretation natin. John chapter 20 napakalinaw po ang sinabi rito. Ang sabi mismo ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Ano sabi niya? Authority. John chapter 20 verse 21 to 23. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Wow! From Jesus, God the Son, may sinugo. Sa pagsugo niya, may sinabi ba? Ano sinabi niya sa pagsugo niya sa mga disipulo? Pagkatapos sila'y hiningan niya ito at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Kumpil yun di po ba? Espiritu Santo, talagang confirmation yun. Kumpil na kumpil. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ang salita ng Diyos. Ano nga po ito? Please listen to this, mga brothers and sisters. Kahit Katoliko ka man o hindi, pakinggan nyo po ito dahil ito po mismo galing kay Jesus. He gave the authority to forgive sins. Hindi niya sinabing, ito yung proseso, no? Hindi niya sinabing, sabihin mo sa mga tao, mga apostol, dumiretso sila sa Diyos. Amen? Wala pong binanggit dito, kaya tayo may confession to the priest. Sila po, ngayon, ang bibigyan. Amen? So, sila ang bibigyan ng authority, siya nagpapatawad. Nung umalis na siya, magbibigay siya ng authority. Kanino? Sa mga apostol. Ang mga apostol ba? Sino sila? Sila po, tandaan natin sila yung mga pare. Roman 15:16, check nyo po RTPB Bible. Tawag sa mga apostol, si Apostol Pablo, tinawag din po siyang pare. Mga apostol, sabi ni Unang Pedro, sabi dito sa Unang Pedro, ang mga tao hanggang ngayon po mga pare, ang sabi dito, ang sabi po rito sa Unang Pedro, chapter 2, verse 9, ano sabi rito? Datapwat kayo ay isang lahing hinirang na mga pari o saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili, word for word po pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Pinili po mga pari, hindi po si pastor, hindi po si Brother Eli. Hello. Hindi po si ministro ng Iglesia ni Cristo, hindi po pari. Malinaw po ba 'yon? Itong mga paring kinausap niya, sinabihan niya, whatever you forgive, it will forgive. Matthew 16:18-20, Matthew 18:18, binigyan din sila ng kung anuman ang ipahintulot niya sa lupa, ipapahintulot sa langit. And that's the power of authority. So, authority po yun, ipinasa. Wala pong binanggit si Jesus sa atin dito.
na sinabi niyang sabihin mo sa kanila direct to God. Ngayon, maaari sabihin nyo, ibang sekta ka man o mga Katoliko nang magtatanong kayo, meron ba sinabing lumapit sa mga pare? Lumapit dyan para pagpatawad ng kasalanan? Word for word po. Santiago chapter 5, verse 16. Tingnan natin ha. May binanggit pa, lumapit. Lumapit para patawarin sa kasalanan. Ito ha. Ito hindi po naintindihan ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. May binanggit pa si Santiago. Ano sabi ni Santiago? 5 chapter, tingnan natin, 13 to 16. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Utos po ito ha. Ni Jesus, sinabi sa mga kay Apostol Santiago. Si Santiago po, sinabi ngayon sa atin. Ano sabi? Ano sabi niya? May magagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Ayan, yung misa. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia. Pag sinabing matatanda ng iglesia, sila po yung elder. At i-check niyo po sa internet yung elder of the church. Sila po yung mga bishop at pare. So dito malalaman mo agad, sabi ni Santiago, lumapit or patawag ang mga matatanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Pakinggan niyo po ito. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Ano sabi? Tumawag ng mga elders of the church, yan, mga pare, at patatawarin kung siya'y nagkasala, word for word, ang salita ng Diyos. Bakit daw? Binanggit dito kung bakit. Sabi rito, kaya nga sabi niya, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang mga kasalanan at ipanalangin at isa't isa upang kayo'y gumaling. Ipagtapat mo sa pare. Ipagtapat mo sa kapwa mo, sa kapwa-tao. Sabi nila, tao lang yan. Hindi po basta-basta tao. Sila'y hinirang ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sila'y pinili. Hindi basta-basta tao. Yes, tao silang kagaya natin. Nagkakasala, yes. Pero sila po ay pinili pa rin. Kaya sabi rito, ipagtapat nyo sa isa't isa, sa mga elder yon. Bakit? Sabi rito, kasi malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid ang salita ng Diyos. Kompleto po yun. So yung pinanalangin ng kasalanan mo, pinatawad ang kasalanan mo, si Jesus po mismo ang nagsabi noon. Hindi po ako ha. Ayon po sa Biblia, ayon kay Jesus. Amen? So nakita po yung proseso. Yan po yung tinatawag ng pagbibigay ng mga sakramento ni Jesus. Siya po ang nagbigay nito, hindi po ako, hindi po Catholic Church. Si Jesus mismo, kung ano man ipatawad niyo sa lupa, binigay niya authority. Hindi kung sino-sino ha. At sabi ni Santiago, pumunta kayo. Pag may sakit ka, may kasalanan ka, sabihin mo saan? Sa bishop, sa pare. Nandito po yun sa Biblia. Amen? Alam niyo po ba kahit sa Old Testament, ayan, dito tayo pagpapatunay uli. Old Testament pa lang pari na ang naghahandog. Noon po, naghahandog sila para sa kasalanan, hindi pa confession. Tingnan natin, pari din ba? Lumalapit ang may kasalanan. Levitico chapter 1 verse 4 to 5. English Bible, kahit ano English Bible, kung ibang sekta ka man, pakinggan nyo to. Si Jesus, wala pa si Jesus noon, ang Diyos pa lang po, siyempre, no, si Yahweh, si God, Old Testament, noon pa lang po, ang dami mong mababasa sa Bible, sa Old Testament, lumalapit ang mga makasalanan sa mga pari din. Tingnan natin, totoo ba yan, Brad? O, tingnan natin ha, kung totoo ba na pinalalapit. Tingnan natin, ano sabi rito? King James Version, kung ibang sekta ka, ito yung ginagamit mong Biblia, I'm sure. Sabi rito, Leviticus chapter 1, verse 4 to 5. Itong mga makasalanan, sabi rito, he shall lay his hands, papatungan daw ng kamay, on the head of the burnt offering. Ano yon? Yung mga ino-offer nilang mga hayop. And it shall be accepted for him to make atonement for him for his sin. So para daw sa kasalanan, naghahandog sila noon. Hindi pa kumpisal. Tapos,
kanino niya ibibigay? Then he shall kill the bull, papatayin before the Lord, and Aaron's sons priests shall bring the blood. Ano sabi rito? So, ipapatayin yon sa harap ng Panginoon at sa harap ng pari na naman. So, dadaan sa pari sa kanyang kasalanan. And shall bring blood and throw the blood against the sides of the altar. Altar, Katoliko na naman. That is at the entrance of the tent of meeting. The word of the Lord. Thanks be to God. Malinaw po ba yon? Old Testament pa lang. Katunayan nga po, bakit dapat dumaan sila? Kasi yung mga makasalanan nga, hindi pinakikinggan ng Diyos. Ang pinakikinggan niya, ang mga matutuwid. Job chapter 42, verse 7 to 8. Ano sabi rito? Nagkasaalang nyo po, nagkasaala rito nagkasaala rito etong si Eliphaz. Nagkasala sa Diyos pero hindi sinabi ng Diyos, dumiretso ka sa akin, hingi ka ng tawad Hindi. Ano sabi ng Diyos mismo Sabi ng Diyos mismo, 42, 7 to 8. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ang hinarap ni Yahweh. Hinarap daw ng Diyos si Eliphaz. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Anong kasalanan nila? Kasinungalingan. Alam niyo po ang kasinungalingan, laging mortal sin po yan. Napakabigat na kasalanan na yan. Ang Diyos mismo nagsasalita po rito hindi kung sino-sino. Sabi nito, kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Ito yung mga hype na hinahandog para sa kanilang kasalanan. Old Testament pa lang po yun At sabi rito, isama ninyo si Job at sunugin niya. Si Job po ay matuwid, sunugin niya ang mga ito bilang handog at kayo'y ipanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan. Dahil sa di ninyo paglalahad ng buong katotohanan sa Kanya, ang salita ng Diyos. Ulitin ko, siya lamang ang pakikinggan ko si Job. So paano kung itong mga ibang sekta, direct to God, direct to God. Paano po kung kayo makasalanan at ayaw kayong pakinggan ng Diyos? Paano nyo masisiguro na kayo'y pinatawad na? Delikado ang walang pari. Ayan po, from Old Testament priest. Ihandog nilang mga makasalanan, ihandog. Pati nga po yung mga kasalanan ng pari, inihahandog din nila. Nagkakasala rin sila. Ba't pati po sila nag-aalay din ng mga kapatawaran din para sa iba at sa kanilang sarili? Yes, tama, totoo po, tao, kahit mga apostol din po yan, nagkasala yan. Kahit po mga pare, nagkakasala. Pero, sila'y hinirang ng Diyos, wala kang magagawa, kapatid. At sinabi mismo from there, sabi ng Diyos Ama, Old Testament, lumapit sa pari, maghandog. Sa New Testament, si Jesus po, malinaw po yung sinabi ko nung una. Anong sabi ni Jesus? Kung ano man ang patawarin nyo sa lupa, patatawarin sa langit. Authority. Amen? At pagkatapos si Santiago, sinabi niya, lumapit kayo sa mga pari, elders of the church. Si San Pablo po, mga apostol na yan, tawag sa kanila mga pari, sacerdote. Pag sinabi mong pari, sacerdote, Spanish words po yun sa pari. Priests, go to the priest. Even Jesus sabi niya, go to the priest. Even Jesus also is a priest. Amen? Naintindihan po ba natin ngayon? That's the sacrament of the confession or reconciliation. So, nasa simbahan po yan. So, ang sinabi ni Jesus, umpisan natin magsisi para di mapahamak. Paano yung pagsisisi? Lumapit sa mga pare. Old Testament, ano sabi ni God? Lumapit kayo kay Job. Lumapit kayo sa mga kaparian. May paglapit po. Walang sinabing direct to God. Direction, no, direct. O direct, wala po. So, pansinin nyo from Old to New Testament, may confession. Ayan. Ngayon, eto na. Ano ba yung ipapanalangin namin, Brad? Dito na papasok. Ito yung mangyayari kapag hindi ka pumunta sa pare, hindi ka nagkumpisal. Ano ba yon? Pwedeng venial sin. Diniscuss ko na po yung venial sin at mortal sin. Yan po ang ikumpisal nyo ngayon sa pare.
At hanggat may panahon pa, please, brothers and sisters, i-share nyo to sa mga taong hindi nagkukumpisal. Unang-una, yan nasa Biblia. At tandaan po natin, nagbabasa tayo ng Catechism of the Catholic Church. Napakalinaw po yun. Ang Diyos ang nagsabi, si Jesus nagsabi, siya po ang nagsabi, magbigay ng authority sa mga kaparian lang po kayo. At sila po ang pakikinggan. Malay mo kung hindi ka naman pinakikinggan, hingi ka pala ng hingi ng tawad diretso. Bakit sila? Sila magbibigay ng absolution. Anong absolution? Pinatatawad ka na sa iyong kasalanan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen? Halakpakan natin si Lord. So sila po ngayon. Pero ano naman, brad, ang kasalanan na pwedeng ikumpisal? Yun yung po, venial sin pwede at lalong-lalo na mortal sin. Eto na, dito na tayo papasok. Mortal sin, brad. Ano pag hindi mo nahingi naman ng kumpisal yan? Nakamatayan mo. Nandito na tayo sa tanong na ano bang mangyayari sa mga ang dami na billions of people na namatay, hindi nakapagkumpisal. Hindi po ako magja-judge. Siyempre, ang Diyos at ang simbahan binigyan ng authority. Mortal sin po pinag-uusapan natin. Alam na po natin ang mga mortal sin. This is very dangerous. Pinag-uusapan dito kaluluwa mo at kaluluwa ng buong pamilya. Gaano ba kahalaga ang ikumpisa ng mortal sin? Basa, CCC chapter 10 verse 35. Ang simbahan natin po ang magsasabi, kaya nga sabi ni Jesus, di ba, binigyan ko kayo ng pahintulot, whatever you bind here on earth, mga apostol yan. Kapalit niyan ito ng mga pope at mga pari po natin. Sila may authority. Whatever you bind, sila magpapaliwanag ng teachings ng church, kaya may catechisms of the Catholic Church. Ano sabi sa paliwanag po ng simbahan? Hindi po ako ha. Ulitin ko, hindi ako. Napakahalaga nito, i-share nyo na to sa mga hindi nangungumpisal. Lalo na yung nakamatayan ng mga mortal sin, ito ang sasapitan. Hindi po ako ha. Maya-maya may kwento po ko. True testimony po. Totoong tao, testimony. Saan siya napunta? Ito po ha. Una, sabi rito sa Catechisms of the Catholic Church. Ito daw patutunguhan. Diyos ko, sabi ko nga, napakahalaga nito para sa ating lahat. Please, i-share mo na ito. Sabi rito, the teachings of the Church affirms the existence of hell. Ano daw? Tunay daw ang impyerno and in its eternity, immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell. Abay, hindi ka na ililibing, hindi ka pa naman binuburol daw. Tagalog, ano sabi? Pag namatay ang isang tao, hindi na umpisal, state of mortal sin, diretso daw sa impyerno, kapatid. This is not a joke. Lahat kailangan i-share niyo itong mga kailangan po nating i-share itong balitang ito. Babala po sa mga hindi nangungumpisa, lalo na yung mga namatay sa COVID-19, sa mga biglaan, inatake na aksidente, there is state of the mortal sin. Ang simbahan na magsasabi dahil si Jesus gave the authority to the church, to the apostle. At ngayon po mga kaparian, bishop, pope, theologian, sila magsasabi ng catechism natin. Ang sabi, kapag ikaw ay nakamatayan mo ang mortal sin mo, diretso ka daw impyerno, kapatid. Hindi po ako ha. Nakakatakot. Ito yung kasasapitan. Pag hindi ka nangumpisal, pag nakamatayan mo, kapatid. Paano na yung mga kapatid natin sa ibang sekta ngayon? Pilit nilang binabago ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Pilit nilang ini-interpret. Puro self-interpretation. Hindi nila alam. Nasa Biblia, pare. Nasa Biblia, sila magpapatawad ng kasalanan kasi silang hinirang ng Diyos. But, ayaw pa rin nilang tanggapin ng ibang sekta. Lalo na si Brother Elinyo. Alam ko maraming nanonood yan. Be careful, be aware, delikado kaligtasan nyo sa pakikinig kay Brother Eli at sino man pong pastor ng born again o sino man. Delikado dahil sila mismo tatanggalin kayo sa pangungumpisal. Amen? Sasabihin nila huwag kayong mangumpisal. Ang kumpisal nga po ang magliligtas eh. Amen? Ikumpisal mo, sabi nga na simbahan, ikumpisal mo. Sabi ni Jesus ang nagsabi na, magsisi ka, hindi mapapahamak. At ano sabi niya? Siya nagpatawad at tapos binigay yung authority sa mga pare, mga apostol.
Whatever you forgive, sabi ni Santiago, lumapit kayo sa mga elder para sa kapatawaran ng kasalanan. May lalapitan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Walang sinabing direct to God, mapapatawad ka. Bakit? Simpleng-simple ko lang po pinapaliwanag to. Simpleng theology lang po ito. Simpleng katikisim lang to. Bakit? Kasi nga po, ang panalangin ng matuwid, malinaw. Tinidinig ng Diyos. Yung mga makasalanan, Kawikaan chapter 15:29, hindi diniringgin ng Diyos. So, ibigay mo yung kasalanan mo sa mga kaparian. Silang hingi ng tawad. Tandaan mo po, hindi nila ipagsasabihan. They call it vow of secrecy. Isisikret nila yung kasalanan mo. So, yun ang pagkakaiba. Ano sabi po? Kapag namatay ka, hindi ka nangumpisal, you're in a state of mortal sin. You will go to hell, kapatid. Dalawang proseso po ngayon ang pag-uusapan natin. Pag gusto nyo talaga, sabi ni Jesus, magsisi, no? Proseso, pumunta sa pare. Pumunta muna sa pare. Second, anong gagawin natin? Ikumpisal mo lahat. Venial sin, mortal sin. Mortal sin, lalo na mortal sin. Ang venial sin pwede, pero yung mga hindi pa nangumpisal, marami pang mortal sin yan. Okay? So, yung mortal sin po tayo dito. Alam nyo po ba, eto na. Magpapatunay, testimony. Naku, sabi ko, please i-share nyo to. Nakakatakot po ito. Totoong nakakatakot. Dahil pinag-uusapan dito, pag ikaw na impyerno, isang beses lang po. Pag na impyerno ang tao, wala ka nang babalikan. Billions of years. Saan ka pa pupunta? Wala na. Wala ng pamilya, wala ng Diyos. Napakahalaga po nito. True story. Meron po akong isi-share sa ano-anong ang sinapitan nito. Ang nagsasalita po rito, ayon sa libro ng mga santo. Ito po yung nagaling sa libro. Sinong may akda ng mga libro? Ito po kay Father Xavier Shop Books. Check nyo po sa internet. Ito, libro po kasi ito ng mga talaga nagpatunay na may hell. At may purgatorio din. Ito po, isa lang po ang kinuha ko rito na testimony na totoong nangyari. Totoo, please. Listen to this. Lahat po kayo na nandyan, pakinggan nyo po itong last story ko po to bago ko matapos. Ang sabi po rito ni Saint Xavier Shop, sa book ni Saint Xavier Shop, may nag-testimony, Archbishop ng Florence mismo. Siya po nag-testimony dito, siya sumulat. Ito po, nag-umpisal na, may isang binata, 16 years old, may isang 16 years old, nangumpisal sa pare, pero hindi niya sinabing buo yung mortal sin. Siguro nahihiya siya. Iniiba niya. Pero willing siya, pakinggan niyo to, willing daw po siya. Totoo po nangyari to, true story. Willing siya, pero parang alam mo yon yung naranasan niyo po yun, nahihiya siya. Kung ano man ang kasalanan yung mortal sin na yun. So hindi niya binuo. Kumbaga ganito lang. Tapos, inisip niya, ayoko nang balikan yun kasi magbabago naman ako. Nagbago talaga siya. Hindi niya binalikan yun. Pero hindi niya binuo yung pag-uumpisal. Hindi niya binuo. Tapos po, pumunta na siya sa monasteryo. Gusto niya magpare, nagseminaryo. Nung nagkasakit siya, sa katagalan, sabi niya sa isip daw niya, ako magkukumpisal na ako sa pare. Ikukumpisal ko na itong mortal sin ko. Sabi po niya, no, makinig po kayo. Napakahalaga ito na sa kaligtasan. Magugulat kayo rito. True history. Nung nagkasakit siya, sabi niya, ikukumpisan niya sa pare. Pero ang nangyari, pagkumpisan niya sa pare, ganun na naman. Nagkasakit na siya, nasa kumbento na siya, nasa seminaryo. Nung nagkumpisal siya, iniba na naman niya. Talagang hiyang-hiya siya doon sa kasalanan niya. Mortal sin. Naku, listen to this. Ang nangyari, hindi niya nasabi. Nakamatayan niya. So in other words, nakamatayan dahil alam nila mabait siya, napakabait. Tapos binigyan siya ng ecclesiastical burial daw. Ito yung sa mga saint. Akala santo na siya, mabait po kasi talaga. Nilagay po sa church. Tapos binuksan po yung casket, yung pong kabaong. Alam niyo, ito po yung nangyari. Listen to this. Pagbuklat po nila ng pag-open ng casket ng abaw, yung isa na maglalagay sana ng something or incenso, isang brother, paglapit niya, nakita niya po yung kaluluwa
Patay na po siya, no? May kaluluwa doon. At yung kaluluwang na vision niya, nakita nung brother na to, nakatanikala at punong-puno ng apoy. Nagsalita po yung taong to. Sabi niya, nagsalita siya. Kasi nakita niya, lumuhod po yung brother. Para ipanalangin, sana naku, kung nasa purgatorio ito, sana po dalhin niyo sa langit. Ano sabi? Ang kaluluwa, sabi niya mismo dito sa brother, huwag niyo na akong ipanalangin. Nasa impyerno na ako. At sinabi niya po dito lahat na dahil dun sa isang kasalanan. Kasi po, hindi po pa i-judge tayo. Makikita doon kung ano yung ano natin. Di po ba? Book of Life, makikita mo dyan eh. So sinabi niya doon na hindi niya naikumpisal yung tunay na nangyari sa mortal sin niya. Kaya siya napunta sa impyerno, kapatid. Listen to this. Kaya siya napunta sa impyerno because of that true story. Hindi pwede magsinungaling ang Archbishop ng Florence. So dahil po doon tinanggal na yung ecclesiastical burial niya, hindi siya karapat-dapat kasi nasa impyerno na. So tandaan po natin, pag nasa impyerno na ang kaluluwa ng tao, ayon sa church po, hindi po ayon sa akin, wala na pong pag-asa ipanalangin ng kaluluwa niya. Amen? So, nandun po ang estado niya. Anong ang sinasabi natin dito? Anong mangyayari sa'yo pag hindi ka nangumpisal sa pare? Mangumpisal ka man, buuin mo daw. Buuin mo lahat ng mga ilista mo, sabi nga nila, sabi ng isang pare, ilista mo para hindi mo makalimutan. Bibigyan ko kayo ng idea pag nangumpisal. Ilista nyo, pumunta kayo sa pare, ilista nyo para masiguro nyo pinatatawad na kayo. Sila po kasi magbibigay ng absolution. Ilista nyo lahat ng mortal sin at huwag nyong itago. Ito po kasi ay pagiging humble, humility po yun sa harap ng Diyos. Sigurado po yan, hindi ipagsasabi ni Father kasi meron silang vows of secrecy. Isi-secret nila yun, bawal po. Amen? So ito yung nangyari kapag ikaw ay, sabi ni Jesus, summarize natin. Kapag sabi ni Jesus, pagka ikaw pag hindi ka nagsisi, mapapahamak ka. Binigay niya yung sacramental confession. Sabi sa mga apostol, kung ano, kayo magpapatawad kumbaga. Sabi ni Santiago, pupunta kayo sa mga elders sa pagpapatawad ng kasalanan. Old Testament to New Testament, lumalapit sa pare. Ganon din po tayo ngayon, inuutusan tayo lahat yan, galing sa Bible, galing sa simbahan. Pagka may mortal sin ka, lalo na, pumunta ka sa pare para pagpapatawad. At, ito yung pinaka-importante, kapag nagkumpisal ka daw, lahat isiwalat mo with humility. Dahil kung hindi, ano sabi sa kwento natin, true story, hindi niya siniwalat lahat, nahiya siya, siguro nagmamataas pa sa mortal sin niya, ano nangyari? Na impyerno siya. So, tandaan po natin, siguro naman ayaw mong mangyari sa iyan at ayaw mong mangyari sa mga kamag-anak mo o pamilya mo. So, please, i-share mo to sa lahat ng mga kakilala mo, katoliko man o hindi. Ang mahalaga, kung gaano kahalaga ang pagko-confess, pangungumpisal sa pare, lalong-lalo na mga mortal sin natin. Pag hindi, mortal sin, namatay ka, ayon sa CCC, you will go to hell straight daw po. Ito nga, naumpisal na, hindi lang niya sinabi, napunta na po siya sa dagat-dagatang apoy forever. This is a true story. So, wag natin po itong maliitin, please. Sabi nga, wag niyong baliwalain ang message ni Lord God. Ako'y instrumento lang, sabihin nyo na po sa lahat ng mga kamag-anak nyo. I-share nyo itong video nyo to. Dapat po mag-umpisa ngayon, ilista nyo na yung mga mortal sin nyo bago mahuli ang lahat. At least, salamat sa Diyos, may pag-asa pa tayo. Amen! So kung narinig mo to, may pag-asa tayo, ilista nyo yung mga mortal sin nyo, mag-schedule nyo ka ng confession, sila po, binigyan ng Diyos ng kapangyarihang magpatawad. Absolution, pinatatawad na kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Card back, sauce in hand.